to come before your presence, to worship you. It's a privilege to worship God. It's a privilege to come to Him in worship. Ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating hininga, maging ang mga dugo na nananaytay sa ating katawan, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Amen. Hiram lahat. The Bible says, wala dapat ipagmamalaki. Kasi lahat hiram. Isa pong malaking pagkakamali kung ang ating tingin, ang buhay natin ay pag-aari natin. Gusto ko sabihin sa mga nandyan sa life, pahiram lang yan. Make sure na pag kinuha ng may-ari, buong-buo natin ibigay pagkos may tubo pa. Okay? May tubo. Para sabihin ng may-ari, napaka-husay ng alipin ito. Kaya sabihin niya, well done, my good and faithful servant. Another word na marinig natin na dahil judgment, lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala, mapagawa ng masama. Today, that is why mayroong worship, because God wants to dwell among us. He wants to empower His people, because I strongly believe mayroong gagawin na dakilang bagay ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo at ng buhay ko. We are not limited by our situation. The Bible says in Matthew 19:26, what is impossible to man is possible with God. Amen. Because with God, all things are possible. That is why I challenge you today, dream the impossible. Gusto mo makita ang pagkilos ng kamay, pagkilos ng kamay ng Diyos na buhay. You dream the impossible. Offer to God impossible dreams. Amen. Hallelujah. Do not miss every time may gathering. Do not miss. Because pagdating ng judgment, lahat ng ito pananagutan natin. Maliwanag sabi ng Bible, lahat ng ginagawa ng tao, mabuti, masama, hayag uligin, ay kanyang pananagutan sa harapan ng Panginoon. I am here, sent by God to you, so that pagdating ng araw ng paghuhukom, wala kang pananagutan sa Diyos. You stand with boldness, with courage. You stand na nagsasabi, Panginoon, nagawa ko lahat. Rather than regrets, puro mapanghihinayang. Alam niyo ba bakit maraming iyak pagdating doon sa langit? Kasi puno-puno ng panghihinayang. Sana pinigay ko na lahat. Sana naglingkod na ako. Lahat ng pinagkakabalahan natin na walang kapuluhan. Lahat ng yan. Yan ay magdadala sa kawalan ng buhay ng isang tao. I hope and I pray that today tayo nandito sa live, maging nandyan sa live stream. We prepare ourselves before God. Problema ko, wala, basura sa Diyos yan. Kaya-kaya niya, kahit di posible pa yan. Ikaw lang ang may sabi ng posible sa Diyos, napaka-posible niya. Jeremiah 32 verse 27 says, sabi ng Panginoon, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Ganon ang Diyos natin pinagdalikuran. May pag-ibigay kung wala pa, may malagay problema natin. Malakas na palakpak sa Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Oh, we praise your name. We are forever grateful because you are our God. We are forever grateful because you are good. And we love you. We worship you today. Hallelujah. Join us as we worship the Lord and give our thanksgiving to Him. Oh, praise your name.
draw near to you, but you clothe yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful, Lord, to you, that you came to seek and save the lost. Sway your head. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself in frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. Lord, I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you, that you came to seek and save the lost. I'm forever grateful. Habang tayo nagpupuri, maraming tao nag-struggle sa kanilang buhay. Habang tayo nagpupuri, may mga tao ngayon na naghihingalo.
Habang tayo nagpupuri, may mga tao na naroon sa kadiliman, hindi alam ang gagawin. But praise God, tayo ay hinugot ng Diyos mula sa dilim. Tingnan tayo sa kanyang kaliwanagan. Amen? We are forever grateful to the Lord. Doon natatawag yung garbage needs. Tawag ko niya basura, sabi ni Pablo. Pangailangan mo, problema mo, basura lang yan ng Diyos. It's our time to rise in our faith, to give thanks to the Lord for His goodness. Hallelujah. Lift up your hands. Let us pray, Father, in the name of Jesus. Maraming salamat po. Buhay pa kami hanggang ngayon. Tawarin mo kami kung kami mayroong pamamaman. Kung ano-ano kami pinag-iisipan at stress na kami lahat. Yung pala, buhay lang ang mahalaga. Life is more than food. The body is more than clothes. Ano ngayon? Kung marami kaming pera, may sakit naman. Ano ngayon? Kung marami kaming pera, wala namang kapayapaan. Lord, tulungan mo kami ma-appreciate yung dapat namin ma-appreciate. The life, our relationship with God, we are saved, mayroon kaming eternal life, mayroon kaming Diyos na buhay, hindi patay. Kulang ang salitang pasasalamat. But Lord, the devil is trying to destroy, trying to deceive your people. That is why God said, my people perish because of lack of knowledge. That is why mayroon tayong church, mayroon tayong gathering every Sunday para mabigyan tayo ng knowledge. Knowledge is light. Ignorance is darkness. Every time na na-receive kayo ng Word of God, naliliwanagan ka hanggang sa mawala ang kamangmangan, ang kaignorantihan sa buhay mo. That life is more than anything. Araw-araw may himala, ginagawa Diyos sa iyo. Ano yung buhay ka? Lahat ng buhay sa ikaw, praise the Lord! Let everything that is right, praise the Lord! Yan ang dapat mo na pasalamat. Hindi yung pera, hindi yung pangailangan. May pera ka, maulugos. Malakas ka, kakanta ka rin. Ano ba? May bahay ka, maluma rin. Sabi ni Pablo, lahat ng yung basura lang. Bumalik tayo sa tamang uliran. Bumalik tayo sa tamang kalalagayan. Pag ikaw ay humihinga na wala oxygen, nakatulong, pasalamat ka na ngayon. Kaya mo igalaw lahat ng bahagi ng katawan mo, wala ulong ka na lang baka, magpasalamat ka na ngayon. Buo pa pamilya mo, magpasalamat ka na ngayon. Mayroon kang mga kaibigan na nagmamahal sa iyo, magpasalamat ka na ngayon. Mayroon kang church na pinupuntahan, mayroon kang church, mga kapatiran, magpasalamat ka ngayon. Ito ang mga tunay na kayamanan na binigay sa iyo ng Diyos. Hindi sa libutan. May pangako lang ang Diyos sa libutan, susunugin niya. Lahat sa libutan, susunugin niya. Kaya matuto kayo magpahalaga kung ano talaga yung mahalaga. Sa mata ng Diyos, relasyon lang sa Diyos, mahalaga, yung buhay na wala ng mo, yung spiritual family mo, yung life mo, yung lakas mo, nakagalaw pa pa, oo, may mga sakit-sakit, pero nakagalaw pa, buhay pa eh. Sabi ng Bible, hanggang may buhay, may pag-asa. Lumaki ang pag-asa mo. That is why kung demonyo to, ginagawa niya, niloloko ka, dinidisip yung utak mo, mahirap ka, nandiyan ka lang, shame you devil. I rebuke you in the name of Jesus. Believe in what the Lord says. Naparito ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Receive! In the name of Jesus. Receive! Abundant life ang gusto ng Diyos. Pero bago mo ako ang abundant life, kailangan maghupo at matalo mo muna ang ignorance. Kailangan maalis ang ignorantihan. Kaya kailangan punta sa church para kailangan makinig dun sa litan ng Diyos. People who do not listen, people who do not join the fellowship, they are killing themselves. It's very important. Naintindihan ito. That is why I am very bold in telling this. Why? Because I know kung paano madaya at alam ko rin kung paano magtagumpay.
Just bow down your heads and close your eyes. Speak to God. Magipag-usap ka sa Panginoon personal. Just talk to the Lord. Tatlong bagay tatanong ko sa iyo, sagutin mo sa harapan ng Diyos. Una, kumusta ang kalidad ng katapatan mo sa Diyos? Are you faithful to God? Alam mo yung sabihin ng faithfulness? Kahit hirap na hirap ka, kahit hindi mo kaya. Sinabi ng utak mo, hindi mo kaya. But because you're faithful to God, kinakaya mo. Sinasabi mo, Lord, papatunayan ko ito sa iyo. Nagkaroon ako ng isang pagkakataon, mayroon akong nagtuturo. May singaw ako sa ibabaw ng aking lapid, sa baba, mayroon din sakay. Pati paglulong ng tubig, hirap. The devil is trying to tell me, huwag ka na mentoring, huwag ka na magturo, magpahinga ka na lang. But I showed to God, pinakita ko, Lord, pati pagbukas ng aking bibig, hirap. Pero ipapakita ko sa inyo, kahit sa ganito man lang, gusto kong patunayan sa iyo, hindi ka nagkabalik sa pagpili sa akin. Yan ang faithfulness. Hindi kunting bagay lang, makiyaw ka na agad. Yung faithful sa Lord, makinig kayo ha? If you are faithful to God, God is more than faithful to you. Even if you become faithless, He will remain faithful. Kumusta faithfulness mo sa Diyos? Kunting problema lang ba? Nandamig ka na agad? Ang faithful, kahit mabigat problema niya, sabi niya pa rin, praise na. Lord, magdilito pa rin ako. Yan ang faithful. Pangalawa, kumusta love mo sa Lord? Love mo ba si Lord dahil witness ka niya? Paano pag hindi ka i-bless, love mo pa rin siya? Alam niyo yung love, mas mahal mo ang isang tao kung kailan hindi magandang pakiramdam. Yan ang love. Madali ibigin ng tao pag maganda ginawa sa iyo. Madali magsampayin ng Diyos, mahalin ng Diyos kasi binlas kayo. Paano pag hindi si Lord sumagot sa prayer? Paano pag hindi na Diyos iparamdam yung pag-ibig niya sa iyo? Love mo pa rin siya. Yan ang pangalawang tanong. Sagutin mo yan sa harapan ng Diyos. Pangatlo, yung commitment mo sa Diyos. Yung bang wala na nakita sa iyo, pero palagi mo sinasabi, magtatapat ako, mamahalin kita, gagawin ko yung tama. Kahit walang nakita, kahit mayroong opportunity, nagagawa ko ng hindi tama, pero hindi ko gagawin. Katulad ni Joseph, tinempt siya ng asawa ni Potiphar. Sabi niya, hindi ko magagawa ang kasalanan ito sa harapan ng Diyos. How's your commitment? Itong tatlong to, your faithfulness to God, your love for God, and your commitment to God. Itong tatlong to, pag nasagot mo to ng tama, open heaven ang dinideclare ko sa iyo. Ngayon kung hindi, alam mo may problema ka sa faithfulness, may problema ka sa love mo sa Lord, may problema ka sa commitment. It's now time. Come to God, humble yourself before God. Kasi kapatid, tatapatin kita, ano man ang gagawin mo, walang kabuluhan na hindi magtatagumpay. Bakit? Maliban na samahan ka ng Diyos, diyan ka lang magtagumpay. In a moment of silence, I want you to come before God. Just have fellowship with Him. Ask Him, Lord, bless me once again. I pray for that fire in my spirit to keep burning. Iba sa inyo, tama simula eh. Pero nung pagtaguli, dahil pinabayaran niyo ng damigkid. It's not time to return to our first love. Hallelujah. And I'm forever grateful to you. Lord, I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful. Just talk to God. Alabas mo sing. Lord, to you that you came to
to seek and save the lost. Mula sa pinakamalayong kalangitan, bumaba ang Diyos na makapangyarihan ng katawang tao para iligtas ang kanyang mga tao na nilikha. We're almost 8 billion in the whole planet Earth. But out of billions of people, isa ka sa pinili ng Diyos. Kaya asar na asar ang tinuro niyo sa iyo. Kaya pilit niyang pinipihit ang atensyon mo sa mga bagay sa lipunan para huwag mo matikman ang napakagandang buhay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Pasalamat ka, may pastor ka. Pasalamat ka, may nagtuturo sa iyo. Pasalamat ka, may nagpapaalala sa iyo. Ang pastor hindi talaman, ang pastor ay kakampi. Tuturo siya sa iyo ng tama. Kasi wala, hindi mo maramdaman ang epekto. Bakit? Kasi masyado ang expose sa mundo. Be faithful to God. Love God above all. Be committed to the Lord. Itong tatlong to, pag napatunayan mo sa Diyos tama, maayos, ikaw rin ang naani sa buka ng iyong gagawin. Let us worship the Lord one more time. Hallelujah! And I'm forever grateful to you. Sing it, Lord! I'm forever grateful for the cross. Lord, I'm forever grateful to you. Sing it!
Tunay na mayroong kagalingan, Lord God. Tunay na mayroong katugunan sa iyong banal na presensya, Lord God. Palagi mo kami pinapahanga, O Diyos, sa iyong katapanan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Continually saturate this place, Lord God. A heart of worship at patuloy namin tataas sa iyo, Diyos na buhay. Hallelujah. Blessed be your name, Lord Jesus. This is the moment, Lord. We thank you, we glorify your name, Lord Jesus.
sa dakilang bagay ang magpuri sa Diyos. Ito ang isa sa dakilang tukunin ng isang tao. Kilalanin na meron siyang manliligaw. Bible ba may sabi, Ecclesiastes 12, alalahanin mo ang iyong manliligaw sa araw ng iyong kabataan. Ibig sabihin, sa araw ng malakas ka pa, hindi yung bata, ibig sabihin ng malakas ka pa, at magpapangintindi, nakakarinig ka pa. Alam niyo ba sa Bible? Darating ang panahon, mabibini ang tao. Kapag tumatanda, humingi ng patinig. Habang tumatanda, lumala ang mata. Habang tumatanda, makakalimutin na siya. Kaya yung ibig sabihin, sa iyong kabataan, ibig sabihin, malakas ka pa, marunong ka pa kumintindi, nakakarinig ka pa, nakapagbasa ka pa. Huwag kayong magkaroon ng regrets. Huwag kailan malabo na tapos tsaka puso sabihin magbasa ka. Huwag kailan mahina ng patinig mo tsaka mo sabihin gusto mong nakinig. Kung kailan nahirapan ka na kumintindi, mabilis ka na makalimot tsaka mo sabihin gusto kong maintindihan. As early as now, God wants us to redeem the time. Lord, teach us to number our days. Okay, yun ang sabi ng salmista. Pahalagahan namin ang bawat oras pagkakataon. Huwag niyong pupusin ang lakas niyo sa walang kapuluhan. Mabigat na natin sabihin. Life ito, pero gusto kong maintindihan. I just want to express what the Lord has impressed in my heart. Ang mga bagay na walang kapuluhan ay lahat ng mga bagay na ating pinagagagawa sa lipunan. Bakit walang kapuluhan? Dahil darating ang panahon, lahat ng yan mawawala. If meron makita sa internet, sabi niya, sobrang yaman, sobrang kilala. Sabi niya, dami-dami kong bahay. Nagkasakit siya, malala. Sabi niya, laki-laki ng bahay ko. Pero ako ngayon nakahiga sa isang maliit lang na higaan. Bilyon-bilyon ang pera ko. Pero wala itong nagawa para pagalingin ako. Dami kong autograph. Sikat siya eh. Dami kong autograph. Mga tao. Libo-libo. Pero ngayon, ang mga pinipirmahan ko, puro reseta ng bato. Ang ganda-ganda ng buhok ko, at dami kong parlor na pinupuntahan para ayusin ang buhok ko. Ngayon, wala na akong buhok. Nakalbo na siya. Alam sabi niya, kahit gaano parami yung bagay na meron ka sa lipunan, oras na ikaw ay nagkasakit, lahat ng yun, walang kapuluhan. Steve Jobs, billionaire, sabi niya, kaya ko magbayad ng driver para ipagmaneho. Pero walang magawa ang pera ko para magbayad ng tao na magdala ng karamdaman ko. Alam niyo, kung mga ganito patutuhanan, nawa magbukas sa atin sa tunay talaga na kahulugan ng buhay. Life is all about God. Period. Kaya missing pag na-miss mo ang Diyos, kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, prayer sa Diyos, fellowship ng mga kapatid para sa Diyos, hindi lang half of your life ang nawala. Halos buong buhay mo nawala. And then you're enjoying the temporary pleasures na binigay sa inyo ng mundo. Sabi ni Pablo, kung ang pag-asa mo kay Kristo ay sa mundo ito lamang, ikaw na ang pinakakawawang nilalang ng buhay sa balat ng lupa. We have a country. We're looking forward to a country that the streets are gold. A country na wala na may sakit. A country na walang korupsyon. A country being ruled by a righteous King and God. His name is Jesus. Mapalad ka dahil nandito ka sa gabi. Mapalad ka kung nag-join ka sa live streaming na ito. Nagawa mo ang pinakamahalagang bahagi ng buhay mo at
dyan ay ang magbigay ng papuri at pagsamba sa iyong mandilikang. Palampakan natin ang Diyos. Father, we thank you sa revelations ngayong umaga. Pinakita niyo sa amin. Ito lang pala ang sekreto ng pinagpala at masayang buhay. Sa araw na ito, at sa pakikinig ng iyong mga salita, buksan niyo po ang aming mga puso, isipan, higit sa lahat ng aming espiritu upang maging handa na tumanggap ng iyong pagbabago. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurihan at salamat sa mga pagkiriyang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito ang isang magdalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen. Bago po, sabihin mo sa Panginoon, God bless you and good morning. Okay? Maaari na tayo makaupo, purihin ang Panginoon. Yung iba sa atin may sakit, kaya hindi nakarating, pero okay lang. Okay, so let's prepare ourselves. Ready tayo kasi makarinig tayo ulit sa salita ng Panginoon. At sa AMCCI, ako po ay nag-train ng mga kapatiran, mga kasamahan natin para mag-share sa atin ng gospel. Okay, so without further ado, i-welcome natin ang isa po sa ating mga manggagawa sa church. At siya po ay natapak na mag-share ng gospel. At i-ready natin ang sarili natin, ating pong pakinggan si Sister May. Sister May Rama para mag-share sa atin. Good morning po. Lagi sinasabi ni Pastor, pakisabi mo sa katabi mo na nagpapasalamat ako at nandito ka. So yun, good morning po. So actually, medyo kinakabahan po ako ngayon. Pero sabi po sa amin dati ng teacher ko, pag kinakabahan daw po tayo magturo or kinakabahan daw po tayo mag-report sa eskwelahan, palitan daw po natin to ng excitement. Yes! So excited po ako ngayon na magsasalita po ako at mag-share po sa inyo. So ngayon po, sa isang panalangin. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Lord, we thank you po sa pag-iingat mo sa amin, makarating dito mula sa pagising namin. Lord, hanggang sa makaakyat po kami dito sa church mo. Nagpapasalamat din po sa pribilehiyo na binibigay mo sa akin, Lord, na makapagsalita at gamitin mo pong instrumento para makapagpahayag ng iyong mga message, Lord. Nagpapasalamat din po ako kay Pastor, sa kanyang pamilya, sa pag-iingat po sa akin, Lord Jesus, sa mga blessings po na natatanggap namin, Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat po ng mga ginagawa namin. At patuloy niyo pong i-cleanse, i-purify yung mga mind and heart namin, Lord Jesus, na kayo lang po yung maghari sa mga puso at isipan namin. Patuloy niyo po kaming ingatan, tinataas po namin ang lahat ng pasalamat sa in Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yun, salamat po. So ngayon po, ituturo ko po, sabi po nila, pag magtuturo daw po tayo, kailangan po yung character o yung bagay na alam po o ginagawa natin. So ito pong tinuturo ko, siguro po merong isang character sa akin na minsan po hindi man na-unleash, hindi ko man po na-emphasize or hindi ko po mas masyadong na-express, is ito po yung turo na feeling ko po is makakatulong po sa bawat isa sa atin. Kasi sabi na po ni Pastor, di ba, ang pagtuturo po ay parang two-edged sword, na kung saan both na nagsasalita at both na nakikinig ay natatamaan. Yeah. So I hope and pray po is mag-bless po kayo dito sa ituturo ko. So ang akin pong ituturo ay check po natin kung next slide po. So anyway po, yung tuturo po natin is cultivate humble hearts. Nagkakaroon lang po ng technical. So ito po ang title na to, or itong turo nito is to simplify po is how to be humble. How to be humble po sa lahat po ng ginagawa natin. Sa bawat decision in life po natin, sa bawat nakakasalamuha po natin. Paano nga po ba natin i-enhance o i-unleash yung pagiging humble natin sa ating sarili? So cultivate humble hearts is, siguro po first, sige po, ihintay lang po natin yung ating slide para po ang lahat ay makasabay. Pasensya po na po sa technical.
way back February po yun, no? So February po sinabihan kami ni Pastor na March, ikaw Josh, April, ikaw Jan. So parang ganun po. Pero parang ang bilis po pala ng panahon. Kasi parang supposedly po magtuturo ako parang August, ngayon po, August or September. Pero ang bilis po kasi parang siguro 5 months na po nakalipas. Tapos, po, ito na po. So, nasa harap nila po ako para mag-share nung aking message. So, sabi po kasi ni George, lagi ko ilapit yung microphone ko dito sa mic. And hope ko na maging okay po sa inyo yung voice ko. Kasi yun nga po sinasabi nila, medyo matinig po yung voice ko. So, siguro po, sabihan nyo lang po siguro ako kung hindi masyadong malinaw yung mga words na sinasabi ko. And makakahelp din po yun sa akin para mas maging more excited sa ituturo ko ngayon. So, yun. Cultivate humble hearts. So, actually po nung nag-edit ako na itong turong to, ang mas more noon na-excite ako siguro dun po sa sa PowerPoint. Kasi yung PowerPoint po siguro in a way po is mas na-help po ako virtually. Kasi yung nararamdaman ko po sa sarili ko, yung strength ko is more on graphics or pictures. So, yung imbes na po na minsan yung message yung nakikita ko, parang mas na-excite ako dito sa mga circles na to. So, let's help po na, masimulan na po yung message natin. So, yan po, cultivate humble hearts. To simplify itself po, ang pinaka-message ko po is how to be humble. Paano nga ba natin i-aanis sa sarili natin in our character, in ourselves, merong humility sa sarili natin na minsan is natatabunan ng pride, natatabunan ng proud, ng mga material na na-receive natin, mga material na na-acquire natin, mga tao na nakakasalamuhan natin, ang feeling natin lagi natin ka-level. Kaya all the time feeling natin yung mga mabababa, tinitingnan natin sa mas mabababa. So yan po, so ultimate humble hearts po is, next slide. So ano nga po yung pagiging humble? Ito lang ba yung nag-pray tayo kay Lord na, Lord, gawin niyo po ako mabuti. Gawin niyo po ako mabait. Yung parang in-express natin sa kay Lord na, Lord, gawin po akong character na ina kind or good. So, yung pagiging humble ba is, next slide, pagtulong lang ba sa iba? So, pag nagpaupo ba tayo sa tricycle, sabihin na natin, pag sumasakay tayo sa public transport, tapos nagpaupo tayo ng matanda, humble na ba tayo? So, siguro dito maintindahan natin, ano nga ba yung humility, ano nga ba yung humble, ano nga ba yung character na kaya natin yan sa sarili natin. So, siguro bago ko mag-start, and i-define ko ano yung being humble, may iwan ako isang tanong sa inyo, na pwede niyo pong pag-nilay-nilayan, kung saan sa bawat topic, bawat message na i-release ko, is may isip niyo po, bakit nga ba ito kailangan? So next slide is, ano nga po yung tanong? Why do you think being humble is important? Bakit nga ba sa bawat araw na dumadaan, bakit nga ba kailangan maging humble ako? Bakit kailangan nga ba sa bawat dumadaan, tumutulong ako? Diba? Minsan isipin natin, ano nga bang dahilan? Hindi ba pwede magpaka-ako lang ng ako? So yun, isipin natin, bakit nga ba importante sa buhay natin na maging humble tayo? Sa bawat ginagawa natin, sa bawat path na dinadaanan natin is humble tayo. So, yun po. So, iniwan po ng voice ko na to is hopefully later on po is masagot natin. So, define po natin what is being humble. Next slide. What is being humble? So, humble daw can imply a respectful attitude towards others, especially in situations where one acknowledges and values worth and dignity of others. It reflects a willingness to listen, learn, and treat others with kindness and humility. So, sabi dito, yung pagiging humble daw is acknowledging strength and weaknesses. So, ang pagiging humble is hindi all the time, kapag lagi na sinasabi ng mga babae, di ba? I'm a strong and independent woman. Hindi po all the time lagi tayong strong. Minsan po, nagkakaroon din tayo ng weakness. Hindi naman po all the time, lagi po akong nanay na malakas. Kasi minsan po, tao rin ako nang hina rin ako. So, yung pagiging humble is pag-accept ko na, Lord, hindi lagi matapang ako. Hindi lagi all the time kaya ko yung sarili ko. Minsan kailangan mo akong bigyan ng tao para tumulong sa akin. Yes. So yung pagiging humble daw po next is avoiding arrogance. Ito madalas ito yung mga nagiging character natin. Kasi minsan, iba feeling natin, porket na mataas tayo sa isang lugar, sabihin na natin
professional, hindi tayo lahat bata. So lahat tayo nilikha lang tayo dito ni Lord bilang tao. Hayop man yan, or mga pets natin, lahat tayo dito may buhay. Yes. So dapat yung value natin sa isa't isa, magpakababa lang tayo lagi na we're all the same. So next po is valuing others. So next daw po is, ipak po, valuing others. Yung next humility na daw na character natin is valuing others. In a way na kaya natin pahalagahan yung ibang tao. Yes. Diba minsan naisip natin, pag wala na tayo, lalo na yung mga magulang natin, pag wala na tayong oras, di ba katulad po namin nagtatrabaho kami, valuing others na syempre sila rin po yung mga tumulong sa atin, tumulong sa amin para magpalaki, magpaaral. The way na, yung humility po dito, yung humble po ng character natin dito is mag-value po tayo, mas lalo-lalo na po sa mga taong tumulong sa atin. Correct. Lalo po yung mga tao na kapaligid natin, kahit nakatabi lang po natin, nauuhaw, bigyan po natin ng water. Di ba? Ganun po. So, isa po yun daw sa movie para mapakita natin yung pagiging humble natin sa ibang tao. Next daw po is learning from mistake. Di ba alam po natin yung sa pag nag-exam tayo, best example always dito sa atin is yung pag-exam. Di ba nag-review po tayo, or kaya naman po is pinaghahandaan natin yung isang bagay. Pero dahil sa one mistake, sa isang bagay na alam natin na, alam ko naman ito dahil tayo na bago mag-exam dito. Tapos bigla ako nagkamali. Tapos buong araw masisira na yung araw mo, di ba? Kasi minsan may isipan natin, magagalit pa tayo sa mga katabi natin na, ba't hindi mo kasi ako pinakopya? Yung mga gano'n na ano. So yung mag-learn tayo from mistake natin na hindi all the time perfect tayo. Yes. Hindi all the time, lagi tayo na kahit na pinaghandaan natin yung isang bagay, pagdating ng mismong araw na yun is hindi natin makukuha. Katulad nga po ng pagtuturo ko ngayon. Actually po na napapractice ako parang 1 week before this week is siguro po umaabot ako ng 20 minutes lang na pagsasalita. So si George po yung saksi dahil siya po yung lagi nakakarinig ng aking mga practice. And then kahapon po mag-isa ako sa bahay habang inaalagaan si Mateo. Umabot naman po ako ng maghahalos magdadalawang oras. So sabi ko, ano ba yan? So pag dito na mismo sa araw ko, siguro dito natin makikita ano nga po yung practice na ginawa ko. And hopefully na mag-bless na ako yung iba. So yun, so ano man po yung messages na ipapabigay sa akin ni Lord today, is alam ko na may purpose yun and privilege to. Gamitin ko to as the best time para ma-express yung message na pinadadala ni Lord gamit ako. So next po is being grateful. Basic way na magpasalamat tayo yung nandyan ka sa upuan mo. Amen. Di ba? So ang dami-dami pwedeng mangyari sa daan. Nagmaneho tayo dito, sumakay tayo ng jeep, pwede naman pumasiraan yung jeep, pwede naman pumasiraan yung tricycle, or kaya po hindi tumaas yung barricade sa express. Pero nakarating ka dito. In a simple way, pwede natin ipagpasalamat yun. It's not being proud ka na, hindi, nakarating ako dito kasi kailangan makarating ako dito. Hindi, yung in that way, sa character mo, ma-unleash mo yung humble ka na, Lord, grateful ako for whatever small things na binibigay mo sa akin. Grateful ako. Yes. Grateful ako na nakakahinga ako. Grateful ako na nakakakita ako. Grateful ako na nakakalakad ako. Grateful ako sa mga bagay na binibigay mo sa akin. Hindi about money, hindi about success, hindi about achievements. Kung paano tayo magiging grateful sa mga bagay-bagay. Madami tayong pwedeng ipagpasalamat, hindi lang natin nakikita kasi feeling natin, pag nagkaroon tayo ng 5,000 galing sa scholarship, nagkaroon tayo ng promotion dahil sa trabaho, dahil lang feeling natin, kakayahan din naman natin yun. May mga bagay tayong kailangan ipagpasalamat or being grateful kay Lord. Amen. So yun, ito na yung mga character ng pagiging humble. So next po is, ano nga ba yung reason? Bakit yung tao is nakakalimutan nila maging humble at nagiging masyado silang proud? Nagiging masyado silang ma-pride sa mga bagay-bagay. So first daw is, next daw, understanding the causes of human pride. First, may lima tayong M na hinanda for this. So first is materialism. Materialism ano nga ba to? Ito daw yung parang sa inner side natin, the more na may mga nang-acquire tayong bagay. Kasi katulad natin, sabihin namin na sa age namin, siguro gawin na lang namin sample yung age namin ni Josh. As in,
our generation, ito daw yung time na kung saan nakaka-acquire ka na ng mga asset. Nakaka-acquire ka ng mga asset, ng lupa, ng bahay, ng sasakyan, ng iPhone 14 Pro Max. So, di ba, ito daw yung time na yun. So, minsan, naiisip daw natin na the more na na-acquire natin yung mga bagay na to, tapos the more na yung iba hindi. Minsan daw ang taas ng tingin natin sa sarili natin. Di ba? Na parang, uy, humble ka lang, hindi mo rin naman yan makakamit kundi dahil kay Lord. Hindi naman dahil nakapagtrabaho ka, nakabili ka ng iPhone 14, tapos, bababa yung tingin mo doon sa mga Nokia. So sabi nga nila, di ba, tinapaspasin niyo yung mga ibang tao na magsa-selfie, mirror selfie ba tawag doon? Mirror selfie, nakatakot naman yung mukha, pero for the sake of showing the 3 cameras on their phone, di ba? So, ano ba yung sinishare mo doon? Is it about your face? Is it about your body? Or is it about the phone? Di ba? So, isipin natin, ano nga ba yung purpose, bakit natin ginagawa yung isang bagay? Bakit nga ba ito yung tipo ng may bahay at lupa na ako, tapos yung iba, bagay yung inupahan mo, 30,000, ang mahal naman. So, parang syempre, may mga komento naman, hindi naman porket ikaw meron kang bahay at lupa, tapos ganun magiging komento mo sa mga nag-rent. So, syempre, hindi tayo dapat gano'n. Yung mga bagay na na-acquire natin, hindi yun dahil sa sarili mo ng kakayahan. Actually, yung na-acquire mo na to is also help of others. Hindi ka naman makakarating dyan kung hindi dahil po sa mga tulong ng iba. Yeah. Di ba yun? So, maging humble lang tayo. Actually, sa example dito yung mga may nag-birthday, nagpapahanda. So, syempre, di ba, kailangan 18 years old ako. Sabihin na natin, ako po, 18 years old ako. Di ba, typical age, debut time. So, kailangan bongga yung birthday ko. So, kahit wala na si mami ko, so, ang gagawin ko is, makontak ka naman para lang ma-invite ko yung mga friends ko. Siyempre, di ba, for the sake na parang kailangan natin ma-express na mag-birthday tayo para in tayo sa iba, willing tayo mangutang, para ma-express natin na, uy, invite ka talaga ito sa 18 roses ko. So, yung mga ganung bagay, yung mga material na bagay, hindi naman yan kung ano yung i-invite tayo. So, maging humble lang tayo, maging grateful lang tayo sa mga bagay na meron tayo. Kung i-identify tayo ng mga bagay na to, at ito yung nagiging pasna nila, it's up to them. Ang sa atin is mag-continue lang tayo sa life natin, mag-continue lang tayo sa destiny natin, sa journey natin. And then, for everything na ma-acquire natin, magiging humble lang tayo. And then, lagi lang natin bibitawin sa bibig natin, Lord, grateful ako dahil sa bagay na to. Grateful ako dahil sa cellphone na to. Hindi ko man to i-share sa iba o ibigay sa iba. Pero Lord, nagpapasalamat ako dahil ikaw ang dahilan kung bakit meron ako ng mga ganito. Hindi ko kailangan maging pagmayabang sa ibang tao to dahil Lord, galing sa ito. So yun, isa lang yung sa reason ng material, isang reason kung bakit ito nagiging ma-pride yung tao. So next daw is, let's define materialism. One reason why people may lack humility is their excessive focus on material possessions. When individuals become too consumed with acquired wealth, status, or possessions, they often prioritize their own self-interest over the needs or perspective of others. This materialistic mindset can lead to arrogance and a lack of humility. As mentioned nga kanina, the more na nakaka-acquire tayo, the more na masyado tayo naging confident to share it to everyone, kahit hindi naman ka-share pa. So next daw is misguided sense of superiority. Next slide. So let's define muna. Some individuals develop a misguided sense of superiority, believing that they are inherently better or more important than others. This could be due to factors such as social conditioning, success in specific areas of life, or a lack of exposure to diverse perspectives. When people view themselves as superior, they tend to disregard the contribution and work of others, leading to a lack of humility. Kung maalala lagi sa atin sinasabi ni Pastor, pag si Pastor nasa unahan at i-respect natin siya, titignan natin siya as his spiritual father natin. Hindi natin lagi titignan yung sarili natin na mas mataas pa sa atin. Di ba sabi nga ni Pastor, paano nagkamali lang siya ng simple English? Di ba? Minsan, ginajudge na kagad natin siya. So, hindi daw po gano'n. So, misguided sense of superiority, kahit ano pa yung nagdating mo, masteral, sabihin na natin CEO ka ng kumpanya,
ano lang tayo, ang tawag dito, maging humble lang tayo. Hindi all the time is, kailangan is, nandun yung value natin as masteral. Minsan kailangan i-level din natin kung nasaan tayo. Siyempre, ikaw masteral ka, tapos nandito ka sa grade school, tapos pinag-usapan dito, 1 plus 1. Sasabihin mo ba dito yung A plus B equals X? Siyempre, hindi. Makiki-level ka. So, yun yung time na sasabihin mo na kung itong mga taong to is ito yung mga pinag-uusapan nila, dito muna ako level. Hindi ko ipagmamalaki na nakapagbasa ko ng 5 libro para i-define yung 1 plus 1 na yan. Kumbaga, hindi yung mga bagay na hindi naman na kailangan. Pero kailangan mo lang sa kanilang makhalubilo tayo. And lahat tayo pantay-pantay dito. May pinag-aralan na tayo, wala man tayong pinag-aralan, businessman man tayo, or mga ano lang tayo, mga empleyado tayo. Ngayon na napapansin ko kung sino pa yung mga businessman. Yung mga nakikita namin, George, sino pa yung mga walang tinapos. Meron akong makilala sobrang successful niya sa life. Na in a way na ang nangyayari is, siya yung nag-distribute ng mga gulay sa bawat fast food. Pero natapos niya lang grade 2. Pero dahil kasi naging humble lang siya, yung mga tao nag-help sa kanya is yung mga tao tinulungan niya before na umaangat siya. So yun. So yung mga misguided sense of superiority natin, minsan maging humble lang tayo kung ano na meron tayo. Kasi hindi naman tayo all the time kailangan pinagmamalaki natin sa iba yun eh. Minsan yun nga yung sinasabi nila, di ba? Yung tag na trending ngayon, this is to brag, not to inspire. Di ba? So hindi tayo dapat lagi ganun. Kasi yun nga, humble lang tayo, maging grateful lang tayo, avoid natin yung arrogance, magpagbaba lang tayo lagi. So next daw is, next slide is, pang number 3 daw is misinterpretation of confidence. So, next slide po, while confidence can be a positive trait, it can sometimes be misconstrued. Arrogance, especially when it is accompanied by a lack of humility. Some people may mistake their self-assuredness for superiority and become dismissive and condescending towards others. This misinterpretation of confidence can hinder the development of humility. Actually, sample ko na ito kanina. Ito yung sabi ko sa 1 plus 1. Tapos, i-define ko ba yung 1 plus 1 for that 5 books. So, yung misinterpretation of confidence is ito daw yung mga tao, ito daw yung mga inner side natin na minsan hindi naman tayo tinatanong. Kumbaga, hindi naman kasalido sa usapin, pero for the sake na kailangan in ka lagi. And dahil may experience ka doon, the more na nakikisali ka. So yun, so ito na yung mga bagay na parang, kunyari, bumili ka ng sasakyan. Tapos yung sasakyan mo yun, sasabihin ng mga katrabaho mo, uy, magkano yung sasakyan? Sabihin natin na, magkano nakuha yung sasakyan mo? Sasabihin ko, nakuha ko yung sasakyan ko ng 800K in cash. So, syempre, di ba, nakakataas ng confidence yung binili mo yung sasakyan mo in cash. Pero yung point na, hindi naman tinatanong kung binili mo ito ng cash. Pero for the sake na tataas yung, kailangan tumaas yung tingin sa akin, tao na hindi ko kinuha ng installment. Kinuha ko ito ng cash. So, minsan yung confidence daw natin, ito yung naghihila sa atin. Naghihila sa atin para maging upright tayo. At hindi lumabas yung humility or pagiging humble natin sa mga bagay-bagay. Kasi syempre, di ba, sino nga ba naman tayo minsan pag nakaka-acquire tayo ng mga bagay-bagay, di ba? Nakaka-proud naman talaga. Pero minsan kasi ilulugar natin. Baka naman hindi kailangan, ang tinatanong lang naman niya is magkano, pero hindi naman niya tinatanong, ay, cash, ay, ang mahal. Diba? So yung mga ganun na natin, inner side natin, yan, medyo bawas-bawasan po natin yun. So next po is media influence. So I think everyone makaka-relate dito. Media influence, mga social media natin, yung mga platforms na nagiging reason kung bakit nga ba kailangan laging lahat in tayo sa mga bagay-bagay. Media influence in a way na parang uminom ka lang naman ng kape na tibo 180 pesos. Ano ba naman yung bakit kailangan mo pang i-share sa social media na dahil meron kang pambili ng 180 pesos, bili na lang tayo ng 3-in-1, 5 piso lang. Eh di 20 pa sana yung nainom mo, di ba? So yung mga ganun bagay, yung social media,
media o yung media influence yung nagiging reason kung bakit nga ba nagiging ma-pride tayo. Nagiging ano nga tayo, nagiging confident tayo masyado na kailangan nakakain lang tayo sa steak na 6,000. So, i-share natin yun. Anong gusto natin i-share sa mga viewers natin? Na matakam kayo, kumakain ako nito ngayon. So, yun daw. So, yun daw yung sa nagiging reason kung bakit nahihirapan daw tayong i-trigger or i-unleash yung pagiging humble natin. So, classified by media influence. The media plays a significant role in shaping societal values and attitudes. In some cases, media messages can promote a culture of self-centeredness and individualism, which can discourage unity. The constant exposure to image and narratives that prioritize self-promotion, competition, and self-aggressiveness can contribute to a lack of humility in individuals. So actually, ito yung isang way rin dito, kaya masyado tayong na influensyahan ng social media is the more daw na mas madaming likes yung photos natin, the more na mas maganda yung picture na sinishare natin. So di ba minsan kung mapapasin natin sa everyday life na ginagawa natin, tas may story tayo, same lang naman yung story o yung photo na pinost natin. Pero doon tayo tumitingin kung sino yung mga nag-view, sino nga ba yung mga nag-heart. Masyado tayo na-define ng social media. Masyado tayo na-define na mas madaming heart mas madaming heart doon sa post ko. The more na mas madaming na-influensyohan. O kaya the more na minsan nag-post tayo ng mga memes. The more na mas madami yung nag-ha-ha-ha. So, mas the more tayo na-define na, hindi lang pala ako yung natatawa dito. Madami pala kami. So, sometimes hindi social media yung makapag-define sa atin. Diba? So, ang gagawin lang natin is para mag-post lang tayo something na we can inspire everyone. So, kung gagamit na tayo ng influensya, make it an influence to everyone na to make them good, to make them grateful, to make them strong. So yun. So, gamitin natin ng mas maayos yung social media na ginagamit natin, yung mga cellphone natin, para mas mabuting tao tayo. So, next daw po is, last is mindset of entitlement. Actually, siguro yung pinaka-best example dito is yung nangyari sa akin. So, before that, let's define muna mindset of entitlement. So, if you can help me forward yung message. A sense of entitlement can undermine humility by fostering an attitude of deservingness and superiority. When people feel entitled to certain privileges or special treatment, they may become less willing to acknowledge their own shortcomings or the perspectives and experiences of others. This mindset can create a barrier to developing and attaining humility. Correct. Best example ko dito actually is yung nangyari sa akin yung Monday. So doon parang feeling ko sobrang medyo hindi ako yung ako, pero nangyari pa rin siya. So Monday po is, last Monday is malakas po yung ulan, tama po. Tapos, yung typical way po namin ni Josh is from Parañaque, our house, to Taguig para i-drop si Mateo, then go to office. Yun po lagi yung path natin. So this Monday po, so dahil napapadalas po yung ulan at napapadalas na po yung late ni Josh, so ang ginawa po namin is, from Parañaque, hinatid po muna namin si Josh, and then pumunta po kami ng Taguig, then ako po papasok sa office. So sabihin na po natin yung timeline na po yun is umabot ng sabihin natin 2 oras. So going back po is, dahil ang lakas po ng ulan na yun, na-drop ko na po si Mateo, si Josh nasa office na po, tapos papasok na po ako ng office. May 2 kinds po kami ng parking sa office. First is the office, pangalawa is sa mall. So I think that was 10 a.m. na. So yung time po namin is yung parking po namin sa office is napupuno I think 7:30 or 8 a.m. Pero dahil po, syempre, umuulan po nun. Kung gusto ko kumbaga ako po papasok, gusto ko po ng door to door. Kung gagaling pa po ako sa mall, doon ako magpapark. Magpapayong pa po ako, mababasa pa po ako. Pero hindi ko po alam bakit in my inner part, is feeling ko makakapag-park ako kahit 10 a.m. na. So, ang ginawa ko po, pumunta ako sa office,
And then nagbaka sakali na makakapag-park kahit alam ko naman na hindi na kasi 7:30 na napukulong na yung park. First come first serve po kasi doon. So bumaba po ako. Nandun po ako sa thinking lagi na close ko po lahat ng mga security sa amin. So feeling, kumbaga ang point po din is siguro yung inner part ko po is feeling privilege. Minsan kasi yung pagiging ma-pride natin, feeling tayo privilege lahat ng bagay-bagay. So yun po, anyway po, bumaba ako sa parking namin, tapos nag-park po ako. Yung security po is, sinabihan ako na puno na po yung parking. Kanina pa alas 7 or alas 8. So ako naman sabi ko, sige na Kuya Mario. So ay si security po na si Kuya Mario. Sige na Kuya Mario, kasi lakas ng ulan eh. Ang lakas na po ng ulan, tapos at the same time, late na po ako. Sige, malas din sa Kuya. So syempre, si Kuya Mario, sa sobrang, hindi naman po sobra, close po kami. Ang sinabi lang po is, sige na nga, mag-park ka dyan sa isang slot ng park, isang parking slot dyan. So parang, binabasa ko po itong message na to, na-realize ko, minsan, feeling kasi natin na privilege tayo sa isang bagay. Hindi na natin nakikita yung ibang tao. Paano kung from 8 a.m. to 10 a.m. may 3 tao nagbaka sakali? Kasi hindi nalawin ko yung Mario. Pero dahil privilege ako, close ako, at medyo nahihiya na hindi ako binigyan ako ng party. So yun yung mga isang reason natin na parang minsan feeling natin na, may opportunity ako dito, privilege ako bigyan ng parking dito, is i-enhance mo yung ganong character mo. Dapat hindi. Mapag-umaba lang tayo kasi katulad na ng sinabi ko, pero parang hanggang 3 hours, may nagbaka sakala, yung isa masakit pa yung tiyan, pero hindi na pagbigyan. Pero ikaw, di ba? So yung mga minsan na character natin na kailangan natin i-hold back, kasi hindi all the time kailangan privilege tayo sa mga bagay-bagay. May mga taong pumipila. May mga taong nagbibigay ng kanilang pawis. Diba? So, dapat patay-patay lang tayo dito. Kung magkasama, it's your fault. Ganyang tayo po pumasok eh. So, yung mga gano'n na natin, self natin, minsan kailangan natin wag natin masyadong ang tawag po ba doon? Parang masyadong bigyang pansin or parang masyadong i-tolerate yung ganun bagay. Kailangan natin isipin yung ibang tao. Kailangan natin kahit maliit, mataas man yung tao, kailangan na rin natin silang isipin at hindi all the time, ito lagi yung bida. So yun daw po yung mga cause ng human pride. So ngayon, ang next natin is, ano nga ba yung mag-help sa atin para ma-overcome natin yung pagiging ma-pride na to or how to cultivate our humble hearts. Next slide po. Exploring path to humility. May tatlo po tayo na ready dito. So first though is repentance. Repentance, so next slide. Connecting with God's word often involves reflecting on our own actions, attitudes, and behaviors. Repentance is a process of acknowledging our shortcomings, seeking forgiveness, and turning away from our sinful ways. Through humble repentance, we can align ourselves with God's will, seeking His guidance and transformation in our lives. So, heavy verses po natin dito is, next slide po. Create in me a pure heart of God and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So next verse po is, if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So sabi dito, yung para daw ma-overcome natin yung pagiging ganito natin, yung mga character natin na hindi naman dapat kailangan i-tolerate, is mag-repent daw tayo. Mag-repent in a way na humingi tayo ng tawag kay Lord. Lord, hindi ako perfect, madami akong mistake, and grateful ako kung whatever na ginagawa mo sa akin o yung scenario na to, event na to, nagiging grateful ako sa iyo. Nag-pray yung humihingi tayo ng tawag kay Lord na Lord, hindi tayo all the time good, hindi tayo all the time best. So repentance salvation is pagbibigay natin everything kay Lord, na sa Kanya lang, lahat ng mga na-acquire ko na to, lahat ng bagay na to, lahat ng karamit ng damit ko na to is galing sa iyo, Lord. So, yung by giving ourselves to the Lord, by
salvation, doon natin maano sa sarili natin na hindi ako to ng ako ka. Hindi ako to ng ako lang. Ako to dahil sa iyo, Lord. Yes. So hindi ako makakatayo sa unahan mong ito. Una dahil sa iyo, at pangalawa dahil sa pribilehyo na binigay mo sa aming spiritual Father. So yun, yung salvation na yung eagerness natin na ibibigay natin kay Lord ibibigay natin kay Lord na yung self natin is hindi tayo magiging ito lang. So yun, yung repentance daw is, next po, is to make it short po, be humble, admit mistakes, seek forgiveness. Lord, humihingi ako ng tawad kung that Monday is masyado kong ginamit yung privilege ko. And I pray, Lord, na itinataas ko to sa iyo na hindi na ito mauulit. Kung pumasok man ako ng ganong time, i-credit ko po yung consequence nyo na mag-park man ako, mag-walk ako kahit umuulan. Dahil Lord, alam ko na nagkamali ako. Correct. So yun daw yung isang way para mabalik natin pagiging humble natin sa sarili natin. Mag-ano lang tayo, mag-reach out lang tayo lagi kay Lord. Yes. So next daw po natin is renewal. Renewal, before next slide. Engaging with God's word can bring about spiritual renewal and transformation. As we study and meditate on Scripture, we allow God's truth to penetrate our hearts and minds, renewing our thoughts, beliefs, and actions. This process of renewal requires humility as we submit ourselves to the authority and guidance of God's word, allowing it to shape and mold us into the image of Christ. Yes. So next slide. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Romans 12:2. Next verse. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. 2 Corinthians 5:17. So sabi daw po dito, renewal. Tapos, yung pumapapasin niyo po sa first slide, sinabi dito para renew at maging Christ-likeness daw po tayo. So ano nga po yung mga character ni Christ? Di ba parang Christ is a generous God. Christ is a loving God. Yes. Christ is a caring God. So ito yung mga character na kailangan lang natin maanin sa sarili natin. Huwag tayo masyadong panghawakan ng mga bagay na nakukuha natin. Kasi at the end of the day, ito tayo. Ito tayo, kung meron na tayong character na kailangan i-enhance sa atin, is yung character na kung saan lahat tayo is magbavalue. Not our own beliefs, not our own selves. Diba? The more na i-renew natin yung sarili natin, the more na pakahawakan na natin na dapat Christ-likeness na ako, nagpupuri ako kay Lord, na dapat mabait ako, na dapat iniisip ko yung ibang tao bago ko gawin yung isang bagay. Sa pamamagitan ito, may help tayo na hindi tayo mag-hold doon sa mga bagay na kung ano yung nagiging reason ng confident natin. So yun daw, renewal daw is, next po, be transformed and brings God's truth and renew. So i-accept lang natin na hindi sa lahat ng bagay na to is makukuha ko ng ako lang. Laging kasama dito si Lord. Yes. Kung magkakapera man ako, sasakyan man ako, magkakabahay ako, magkakaroon ako ng maayos na pamilya, ito dahil yun kay Lord. So kung magiging mabuting anak ako, the more na iniisip ko na, Lord, itong mga bagay na to is dahil lang sa'yo, ikaw yung nag-guide nito, ikaw dapat yung maghari sa puso ko, lahat ito mangyayari, na hindi natin question yung mga bagay-bagay. Na hindi natin kailangan confident na maglalakad tayo sa isang bagay dahil lang tayo, may pinag-aralan tayo. Hindi. So minsan kailangan natin i-review yung sarili natin na si Lord lang yung rason kung bakit tayo nandito. So next daw po is relationship. Relationship connecting with God's word involves nurturing a personal relationship with Him. Through Scripture, God reveals His character, His love, and His plans for humanity. When we approach God's word with humility, we recognize that it is a means of deepening our relationship with Him. We seek to understand His teachings, His commands, and His promises, allowing them to shape our lives and draw us closer to Him. This humble our relationship with God through His word opens our hearts to His guidance, wisdom, and transformative power. Helping verse natin is, draw near to God and He will draw near to you. Correct. And you will seek me and find me when you seek me with all your hearts. Di ba na alam natin sa sarili natin, the more na may tao tayo pinagsasabihan, the more na nandun tayo sa comfort life natin. So
Yung relationship natin kay God, the more na tinuturing na natin siyang best friend, the more na tinuturing na natin siyang father, is the more na nag-trigger yung sarili natin na, Lord, ikaw yung makaka-help sa akin, ikaw yung makakatulong sa akin sa isang mga bagay, sa mga breakthrough ko, sa journeys ko, sa mga opportunity na ma-receive ko, Lord. So, by having a relationship to Him, is mas doon tayo nagiging komportable. Correct. The more na kasi na, syempre, di ba, alam naman natin sa sarili natin, tayo bilang individual, meron tayong comfort person. Correct. Di ba? Kahit isang kaya lang, kaya natin mag-smile back and dami na natin stories, just a simple hi. Pero meron tayong na-encounter na tao na pag nakita natin, is-smile, hindi natin magawa. So, yung relationship na sinasabi dito is the more your intimacy, the right word, your intimacy to that someone, to Lord, the more na magiging mabuting tao tayo. Na magiging humility is ma-unleash natin. Magiging humble lang tayo. Hindi all the time kailangan lagi tayo dito, magaling. Hindi kailangan lagi tayo dito matapang. Kasi we're all the same. Dati, nung nag-OJT kami, dumating sa point na, nung OJT po kami sa court, so mga kasabay po namin dito is judge, lawyer, and then kami po syempre OJT, the regular human. Pero nung nagyaya po yung judge namin na mag-lunch, yung kasama ko po yung classmate ko po is ayaw niya sumama doon kasi daw po syempre yung mga matataas na tao daw po to. So syempre mga judge. Tapos doon po yung thinking ko before na hindi pare-parehas lang tayong tao. Kumbaga nauna lang sila. So anong dapat kong ikahiya? Anong dapat kong itago sa sarili ko? Bakit hindi ako sasama? Lunch lang naman yun. So yun yung relationship na mag-aanan sa atin kay Lord, na pag the more na i-intimate tayo sa Kanya, the more na na-unleash yung mga character sa atin na gano'n. Yeah. Na kung i-realize natin na Lord, pinarealize mo sa akin na lahat ng kami dito tao, hindi naman kami lahat perfecto. May mga nauna lang po talaga sa amin na age. Nasa bata lang po kami, kumbaga nandito pa lang po sa beach kami, pero lahat naman po sila nanggaling dito. Correct. Sa ibang way nga lang po. Pero at the end of the day, alam ko naman po na, alam niyo po sa sarili namin na, alam niyo po yung patutunguhan namin. Correct. Dumating kami ng wala, aalisin po kami ng wala dito. So yun, the more that intimate ka kay Lord, mas marirealize mo yung mga bagay na yun sa'yo eh. Amen. So yun, parang gawin mo ng comfort person si Lord. Tapos yung mga bagay na to, isip mo lang siya, ma-unleash to. Correct. So to make it simple, next slide po, be close to God and follow His guidance. Follow mo lang yung yung mga words, kailangan mo lang be caring, generous, kailangan mo lang babait sa tao. Kung magkakamali man tayo, okay lang anak para tawarin kita. Amen. Pero hindi naman po, syempre, hindi naman po tayo bias. So nagkakamali po tayo, next time po itama na natin. Correct. Hindi all the time dahil ang nangyari na to is gagawin natin yun. So hindi po ganun. So yun lang po yung aking message. Pero before we end po, siguro tatapusin ko lang po siya sa short story ko. Next slide po. So yun po yung tatlong way. Next slide. So yun, end ko lang po siya sa story ko. Naalala niyo po yung unang tanong ko. Bakit nga daw natin kailangan maging humble? Bakit nga ba siya importante? So way back 2016, July 2016, I think May po kami graduate ni Josh. May po, tapos July 2016, nakuha ko po yung first job ko. Yung first job ko po is, ang nag-manage sa akin dito is, ako syempre nag-apply po ako, tapos may urgent position, nakuha po ako sa role na yon. And then, yung pagkakuha ko po sa role na yon is, ang nag-manage po nito sa agency. Sa mga estudyante, pag pumasok kayo sa isang trabaho, tapos ang nag-manage sa inyo is agency, hindi siya the same benefits na nakukuha kung ano yung mga regular staff. Correct. So yun po, pumasok po ako sa isang, sa Shell na po ako nito, way back 2016. Ang nag-manage is agency. Pag sumasama po ako sa mga regular staff, nandun po yung thinking na, ayan na lang pala ng mga benefits ng mga regular staff kasi nagkakaroon sila ng mga bahay, nagkakaroon sila ng mga sasakyan, andun yung privilege nila makapag-travel. Eh ako, same lang din naman ako nagtatrabaho sa kanila, bakit ganito ka pinanggot? Hindi naman natin kapaknanggot kasi grateful pa rin tayo pag na-receive natin. Ito yung nakukuha nating money, na pambayad lang ng kuryente, ng tubig, ng wifi, ubus na.
So yun po yung first job ko na yun. Tapos lagi ako nagpe-pray kay Lord na, Lord, sana po next time gawin niyo po ako regular staff. Actually, hindi ko naman po sinasabi na sa Shell, pero sana po sa Shell. So parang ganun po yung prayer ko kay Lord. So ang ginawa ko na syempre, the typical na empleyado lang po, is nagiging close ko po lahat. Kaya po yun yung reason kasi kaya close ko yung security. Kasi close ko po lahat. Close ko po yung messenger, close ko po yung security, reception, the regular staff. So overall po, medyo kilala ko po sa kanila. Kasi nga bang thinking ko lagi is lahat tayo dito tao. May mga bagay na kayo nauna, may bagay na kayo nahuhuli. Pero ang dahil magkikita tayo sa dulo. So yun po yung thinking ko doon. So after po noon is, next po, July 2019 is na-terminate po yung agency na pinapasukan ko. So syempre po 3 years na po yan. So yung pag nasa agency po kasi parang renew. So 3 years po, na-terminate po yung agency ko. Tapos ang sabi po sa akin ng mga regular staff or yung mga line manager ko is, Luis, mag-stay ka. Lipat ka na lang ng ibang agency. Tapos doon na lang natin gagawin yung path para maging regular ka. So syempre parang ako po as a human being na hindi masyadong nag-hold sa promises ng iba. Kasi parang feeling ko naman po kasi syempre galing sa tao yan, hindi totoo. So anytime kaya yung mabawi. So hindi po ako nag-hold doon. Ang ginawa ko po is, nag-ano po ako, ang tawag dito, umalis po ako doon sa agency. And nag-apply po ako sa iba. So syempre madami pong mga nasad kasi syempre parang yun nga po, close ko, karamihan po is close ko. Kahit po nasa, nag-send po ng mga mails, ganyan. Dahil patay-patay yung tingin ko, kailangan safe ko lang sila. So yun po, yung ginawa ko is pa-terminate po ako doon sa agency and naghanap po ako ng bago. So next po is September 29, siguro pa after ng July, August nagpahinga po ako. September nag-apply po ulit ako. So actually thanks to Josh po, kasi before is syempre nandun na tayo sa time na nag-earn na tayo ng money. Kung nag-earn tayo ng money, gusto natin lahat na ginagastos natin, pera natin. So ngayon, nung nag-apply po ako ng September, si Josh po yung nagbibigay sa akin ng pang-apply. So thanks to Josh po. So nakapag-apply po ako ng September 2019, pumasok po ako ng BPO. So pagka-BPO po, nung pumasok ako is, tinanong ako nung interviewer, recruiter, sabi niya, anong reason kung bakit ka nag-apply dito? Sabi ko, actually gusto ko lang po maging regular. Gusto ko lang po yung benefits na hindi po ako after a year nagre-renew. Hindi po after a year, kakabahan ako na wala akong trabaho. So, ang ginawa ko is parang that position po is medyo applicable for my previous school and then sa natapos ko po. So, nakuha ko po ulit yung job. September 2019, during that time is ang kontrata, kailangan 1 year ka muna bago ka mag-resign. So, in that 1 year, pag umalis ka before that, kailangan mo bayad ng, I think, 80,000 to 100,000 as cash ban po ba tawag doon? Cash ban. So ako po is, syempre nandun ako, pa-regular na to. At the same time, kakabahan ko umalis. Kasi magbabayad ka na ganun kalaki. So ang ginawa ko po is, tuloy lang po ako. Pero nung mga September, October po, nagkaroon ng opening sa Shell. So nung nagkaroon ng opening sa Shell, contractual to. Pero nandun po yung risk ko. Kasi di ba nakatulad nga po ng prayer ko sa July 26. Gusto ko mag-regular short at maging regular Lord. Hindi ko po piniklin pero pwede po ba sa Shell. So yung ginawa ko yun is yung role na yun, naging opening, in-applyan ko pa din despite that 80,000 and 100K cash ban. So ginawa ko, nag-apply po ako, tinawagan ako ng employer. So sabi nga, sige Luis, pasa ka na. So next slide po, that was November 2019. So, syempre, isang iisipin natin, yung cash ban, 80,000, 100,000, makukuha ko nga itong role sa Shell. Pero pagbabayarin ako ng 80 to 100,000. So, yung role is kailangan mag-start ng November 1. Nag-file ako ng resignation, kailangan maging effective, di ba 30 days ata yung resignation? Kailangan mag-effective siya November 15. So, November 1 yung role, November 15 ako pwedeng umalis sa kumpanya. Sabi nung employer ng Shell, sabi nung line manager ng Shell, sige Luis, willing to wait kami. Willing to wait kami for that November 15. Actually, meron po akong competitor nun. Meron po akong ano pa yun? Yung Kasabayan. kasabayan po. So, dalawa po kami. Yung isang
willing to start ng November 1. So sabi ko po, sige Lord, kung hindi sa akin, okay lang. Kasi hindi rin naman ito mapapasakit kung ito talaga yung journey ko eh. So ang ginawa ko noon is November 15, November 1 is willing to start na yung exam, pero hindi po nila tinig. Ano po yung reason? November 15, willing to wait sila kasi first, kilala ko na yung mga tao. Kumbaga, kung yung tao na yun, i-start nila ng November 1, tapos nandito pa yung transition, kikilalanin pa yung mga tao. Ano ba naman yung mag-wait lang ako ng 15 days, tapos kung ipapasok ko, kilala na yung mga tao. So yun po yung naging reason. First po is, pinasok po nila ako dahil nga po, with the, actually, ang naging referencing nila is, kilala mo ba si Luis? Oo, si Luis mabait yan. Si Luis, mabait, mababigay yan. So, yung mga simpleng tao na tinatanungan ng line manager ko yun, actually, pinatanungan na yung first is yung messenger. Pangalawa yung reception, kung kilala daw ko ako. So, kilala nga daw ko ako sa mabait, gano'n. So, ayun po, pumasok po ako noong November 15, yung one issue po natin is yung 80,000 or 100,000 cash back. Binayaran po ng Shell yun. Praise God. Binayaran po ng Shell yun para makapasok ko ako doon. Hintay po nila yung 15 days para makuha ko yung role na yun. So, going back po, sinabi ko po, di ba, yung position na to is contractual pa rin, pero direct sa kanila. So, in terms of benefits, bigger pa rin. So, yung offer po dito is twice my agency at thrice my agency sahod, twice my current role. So, ganun po ako ka-blessed that time kasi yung actually, yung nag-ano po trigger sa akin yung isuban. But what helped me here is yung mga tao pong ginawang reference, kahit na simple, tinanungan ko sino ako. So yun po, way back 2019, renewal po rin tayo 1 year. Next po, ayan, nagkaroon po ulit ng another position. Yung another position po is direct to Shell, regular to Shell, and yung mga tao po na team na sasamahan ko is mga kilala ko. So isa po yun sa nag-trigger nung nakuha ko yung role na yun. So ngayon po, yung current role ko ngayon, thanks to the Lord na regular na po ako. At the same time, yung prayer ko po way back 2016 is nakuha ko now. Ngayon po sasagutin natin, bakit nga ba natin kailangan maging humble all the time? Kasi minsan yung mga tao nakakasalumuhan natin, messenger, or naglilinis ng mga bahay, or yung mga, sabihin na natin mga head, mga CEO, mga manager, sila po yung mag-help sa atin para makuha natin yung breakthrough natin. And sila yung mag-help para makuha natin yung prayer natin. Hindi man natin napapansin ngayon, but at the end of the day, at the end of that journey mo, makukuha niyo po yun. Minsan, kailangan lang po natin mag-wait. Kailangan lang po natin manalig at maging faithful kay Lord. So, before po that, iwan ko ako ng isang word. Next slide po. In a word that celebrates self-promotion, embrace the divine power of humility. So, yun po. Kailangan lang po natin ng minsan napapansin po natin ngayon, masyado na tayo pinakontrol ng social media. Masyado na tayo, the more na-express natin yung sarili natin, the more na ito tayo. Hindi po tayo madidipay ng mga ganong bagay. Maging humble lang po tayo, i-accept po natin na lahat tayo pantay-bantay dito, and makukuha po natin yung mga breakthroughs. Yun lang po, maraming salamat. Praise the Lord. Okay, may natutunan ba? Amen. Praise God. Palapakan natin si Lord. Amen. We are trying to build, mga, kumbaga, next generation. And praise God. Thank you doon sa napakagandang teaching na yan. Humility. May sinabi yung Bible ang sino man nagpakumbaba ay kanyang itataas. Amen. At ang nagmamataas ay kanyang ibababa. So, let's make sure na tayo ay nandoon sa humbling or sa humble stage. Amen. Napakarami ang ganda ng kanyang sinabi. Mayroong mga manager na trabaho na ang tinatanong ay yung mga simpleng tao. Amen. Kaya kung hindi ka humble, di ba, ganun tayo eh. Kahit Christian na, yung messenger, di na tinatrato ng messenger pala. Yung guardia, di ba? Kasi pag dumarating ka, ID mo.
galit ka pa eh. Wala ka namang ID. Hindi mo alam, yung mga yan, sila yung point of reference. Ganda ng ginawa niya eh. Mapa-messenger, mapa-guardia, tinrato niya lahat ng tama. Eto na ngayon. Aanihin mo talaga lahat ng ginagawa mo eh. Pero mo, kung yung messenger nagsabi lang, yan, na. Binalibak yung binigay kong kaya kita nyo, huwag nyong baliwalain yung maliliit na bagay. Amen. Parehas din kami pala. Ako ganun din. Magaling ako makisama sa mga simpleng tao. Alam niyo yung mga simpleng tao, pag yan ang magbibida sa'yo, sobra yan. Naku yan si Sir, naku, ibang klase yan. Binigyan pa nga ako ng ganun yan. Kaya convince yung mga tao. Okay? So siguro, bago tayo magpatuloy, okay, meron tayong communion muna. At magandang magandang paalala sa bawat isa. Let's humble ourselves before God. Dahil sa ang Panginoon, nagpakumbaba rin siya. Sabi ng Bible sa Philippians 2, kahit siya'y Diyos, hindi niya pinantay ang kanyang sarili sa Diyos. Okay? So Jesus became man, very humble. He humbled himself. Okay? So tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, thank you for reminding us how to be humble before you and before men. May pangako ka, Panginoon, ang nagpapakumbaba ay inyong itataas. Ang nagmamataas ay iyong ibababa. Salamat at mayroon kang ganitong paalala sa amin sa araw na ito. Tunay nga po, yung mga sinasabing dahilan kanina, mayroon kaming mga material na na-acquire. Wala po kami minsan sa tamang pamamaraan. Minsan, yung sobrang confident. Minsan, yung entitlement. Totoo yun. Sa sinasabi namin, dapat na ako dyan. Lord, thank you for reminding us today. Nagdadala to sa paalala sa amin patungkol sa iyo. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero nagpakumbaba, bumaba sa napakaruming lupa na punong-puno ng mga makasalanan. Para kunin ang kasalanan ng buong sanlibutan. Ilagay sa kanyang banal na katawan upang kaming mga makasalanan ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Dalangin ko sa mga sandaling ito, lahat po kami ay magpakumbaba sa inyong harapan. Habang kami po ay darating sa pag-alala sa inyong dakilang bagay na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Atin po ibahagi ang tinapay at inumin at tayo po ay sabay-sabay na mag-take nito. Okay? Sabay-sabay po tayo. Hintayin niyo lang po muna ang inyong inumin at ang inyong tinapay at sabay-sabay po natin ito i-take. At nawa, ito po, pag ating tinatanggap, kung natanggap niyo na po, just pray to God. Paalala natin, let's humble ourselves. Kasi, yung meron tayong buhay ay kahiram lang ng Diyos. Diba, di mo yung pagmamalaki? Ganda-ganda na sasakyan mo halimbawa, pero alam mo naman, hiram lang. Ano ngayon, kung naka-Mercedes-Benz ka, naka-Hammer ka, naka-Porsche ka, alam mo naman, hindi siya yung hirap lang. Meron iba, pag nakaupo na sa mga magandang sasakyan, nakalimutan nila hiram na. Hiram yan. Lalo na pag may mga bumabati sa kanila. Ganon din sa buhay natin.
Tandaan natin, ang buhay natin, hirap lang natin sa Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki. May natapos ka, may narating ka, may na-achieve ka, tanda yan. Pero balik tayo, ganda ng mensahe yung araw na ito eh. Balik tayo sa pag-alala. Ano man ang marating mo, nagmula ka lang sa lupa, magbabalik ka rin ng kusa. At the end of the day, Diyos pa rin ang ating kahantungan. Nawa, ano man ang marating natin sa buhay, mama-achieve natin. Let's go back to the truth. You shall know the truth will set you free. That you have a Creator, and your Creator, God Himself, is giving you the opportunity to taste and see His goodness in your life on earth. Salamat kung may trabaho. Salamat kung malakas, malusog. Gamitin natin ang oportunidad na ito na itanghal at itaas ang Panginoon. Nang gabing yun, siya'y kumuha ng tinapay at ito'y pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila at ang sabi, ito ang aking katawan. Kainin ninyo bilang tanda ng pag-alala sa akin. Ganyan katawan ay namayubay sa krus ng Kalbaryo. In Isaiah 52, verse 14, nung siya ipinako sa krus, ang sabi, hindi na malaman kung ito'y tao. Sa sobrang bugbog at hirap na dinanas sa kanyang katawan, ang lahat ng ito, mayroon po nag-research. Hindi po mabilang kung ilan po sa tadyang ni Kristo na balik. Hindi po mabilang yung tindiho ng mga ugat, maraming ugat na naputol at ang sabi, namatay siya because of internal hemorrhage sa tindi ng bugbog na inabot niya. Galit na galit yung mga tao sa kanya na inudyukan ng mga Pariseo at Escriba. Pero kung inyong kung titignan, wala siyang kasalanan. Alam niyo ba, kaya ni Lord tumawag ng legions of angels para ipapuksa yung lahat ng gumawa sa kanya ng kasamaan? But because He humbled Himself, mayroon siya kakayahan gawin yung pwede niya ginawa. Bakit? Para maligtas ka at saka maligtas ako. Nang gabi niyo, siya'y kumuha ng kopa, nilagyan niya ito ng inumin, talagang ang sabi niya, ito ang simbolo ng aking dugo. Inumin ninyo ito sa ikapagpatawad ng inyong kasalanan. There is only one blood that is able to cleanse us from all sins and unrighteousness. At ito'y walang iba kundi banal na dugo ni Kristo. Hindi banal, hindi dugo ng hayop, kundi banal na dugo ni Kristo. Ito ang pinanghugas sa lahat ng ating kasalanan. That is why we need to live a holy and a righteous life. We've sinned. Yes, everybody sinned. No one is righteous. But in remembrance to Christ's death on the cross, we need to live a holy and a righteous life by the grace of God. Kaya sa umagang ito, magpakumbaba po tayo, hiram na ang buhay natin, tinubos tayo ng Diyos, binigyan tayo buhay na walang hanggan. As we eat the bread, as we drink the juice, may it lead us to a realization that life is all about God, that this life is just a borrowed life, and whatever achievements, whatever thing na meron ako ngayon, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. For the earth is the Lord's, and the fullness thereof. Inumin at kainin po natin ang juice at ang tinapay at magpasalamat tayo sa Panginoon. Minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat at mayroong ganitong paalala in remembrance of your goodness and faithfulness to us.
Di kami karapat-dapat. Katulad ng magnanakaw at kriminal na katabi ninyo sa cross. Wala siyang ginawang maayos kaya hinatulan na siya ng lipunan. Gayon pa man, sa isang simpleng pananalita, Jesus, alalahanin niyo po ako kung kayo nagkahari na sa iyong kaharian. Ang sagot ninyo napakasimple. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hindi pa po tayo katulad ng kriminal, hindi po tayo katulad ng makasalanan yun. That is why we have all the blessings. We've been forgiven by God Himself. Mabuhay tayo sa kapulihan, kaluwalhatian, at kaluhuran ng Diyos. Nandito na tayo mga kapatid. Huwag nating hayaan. Kung kulang puspa itong napakatakilang blessing na ito. Never, never allow the devil to steal it from you. Father, I pray, be enthroned, be exalted. Thank you from the bottom of our heart. Sa kaibuturan ng aming puso, nagpapasalamat po kami sa walang hanggang pag-ibig, din sa lahat, sa walang hanggang pagpapala na binigay niyo sa amin. Buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. And Amen. And Amen. Okay? Okay? Praise God. Hallelujah. Tunay nga na sobrang na-bless ako sa message ni Sister May na ayun nga, maging humble po tayo sa lahat ng bagay. Kaya, ayun, thank you kay Lord at sa mga oras po na ito, tayo naman po ay hinanda po natin yung ating kaloob sa Panginoon. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisigla ng inumin ay hindi na malulit. Yes. So, pamula kanina nung nag-worship pa tayo, yung tatlong bagay na natanda ko sinabi ni Pastor, maging faithful tayo sa Panginoon sa pagbibigay. Pangalawa, mahalin natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Siyempre, pag mahal natin ang Panginoon, ibibigay natin yung the best. Kagaya nga sa sinabi, handugan natin yung pinakamainam na galing doon sa anin. Ang Diyos din naman na nagbigay nito. Kagaya na sinabi ni Miss May na talagang wala naman talaga tayo. Lahat ng bagay sa Panginoon lamang. Amen. Tayo ay makakatanggap ng pagpapala dahil si Lord ang nagbibigay at yun naman ang ating pagbalik. Ating handugan siya, yung pinakamainam. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 9:6-8 na sabi doon na magkaloob tayo. Pagkalooban natin ang Panginoon ng pag nagpili tayo ng malaki din yung pagkakaloob ng Panginoon. Ngayon, pag maliit din yung pagkakaloob ni Lord. So, lahat ng bagay, talagang dapat nating arihin na talagang itong lahat ng to kay Lord eh. Bakit pa i-withhold ko to? Sinabi niya sa Malakias 3:10 na ibigay ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aming tahanan. Sabi niya dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. So, salamat sa Panginoon dahil sa mga pangako niya na dapat natin panghawakan. Siya yung may sabi subukin ninyo ako sa bagay na ito. Subukan natin na ibigay natin yung pinaka-the best at tingnan natin talagang iubuhos ng Panginoon yung pagpapala. Isa lang pong testimony, naalala ko po na nung gumraduate po kasi ako, sabi ko, Lord, talagang napaka-faithful talaga ng Panginoon. Dahil ako hindi ko din sukat nakalagay na makakatapos po ako ng pag-aaral by the grace of God at by the ni Pastor. So, yung pong itinuition ko, si Lord po talaga nag-provide nun. At talagang sa pagbibigay po talaga ng tapat, yan po talaga, tapat din talaga ang Panginoon na tayo ay pagpalain. At ibuhos niya talaga yung
hindi natin inaasahan ng pagpapala na talagang si Lord din talaga ang magbibigay sa atin. Basta sumunod lang po tayo. Kaya yun po, salamat sa Panginoon, tayo po ay manalangin. O Lord, tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Lahat po ng bagay na na-acquire namin, ito po'y nagmumula sa iyo. Wala po kami dito. Ito po hindi namin ma-acquire kung hindi dahil mo at sa lingkod mo na ipinadala mo sa amin, na bumabay sa amin upang gawin ang tama, malaman namin ang katotohanan at sundin namin ang iyong mga pangako. At the end of the day, Lord, ay naandoon yung aming pagiging humble po sa iyo, Lord, na lahat ng ito ay galing sa iyo. Kaya karapat-dapat lamang namin, Panginoon, na ibalik po namin ito na may kagalakan, na may pagmamahal at pagiging consistent po yung pagbibigay namin sa inyo. At yung commitment po namin upang matugunan yung pangangailangan sa iyong tahanan na kung saan nandun ang lingkod mo. At yung bahay-sambahan na itatayo po, Panginoon. Lord, naniniwala po, Panginoon, na may dakilang bagay ka po na gagawin sa bawat isa sa amin. Gagamitin mo po kami, Panginoon. Narito po kami. Handa po kami magpagamit sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat po. And even sa maliliit na bagay na ginagawa mo hanggang sa malaking bagay, Panginoon, ito'y aming pinagpapasalamat po sa inyo, Lord. Kalakasan, buhay, yung trabaho na nagiging way upang kami ay mag-create ng wealth, Panginoon, yung mga blessing na ipinagkakaloob mo na kung saan ito po ay ibabalik po namin sa inyo, Lord. Lord, salamat po na maraming, Panginoon. Sobrang maraming salamat po at patuloy po na ibinabalik po namin ng buong puso ang lahat ng ipinagkaloob mo po sa amin. Lord, we glorify your name, Lord. You are worthy to be praised, O Lord. At Lord, minsan pa sa inyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Gamitin mo po kami ayon lamang sa purpose at nais mo po sa aming buhay. Salamat po muli. Sa inyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin na may kalakip na pananampalataya. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.